Hello guys, good morning. So yun nga, ikukwento ko lang sa inyo yung nangyari kagabi. Pagdating nila Mang Ronnie, alas 6 na. Kwento muna doon. Tapos nilibot niya yung mga manok niya. Yung banda dito sa may, sa may mangga, nakita niya yung manok niya, nagbigti na pala. Hindi rin namin napansin kasi nga, kami, dito lang talaga kami sa loob ng bahay, hindi kami mahilig magtatambay-tambay dyan sa labas. Kaya hindi namin namalayan yung manok niya na sabit na pala doon. Kaya ayun tuloy guys, may ulam kami kagabi, pang tinolang manok. Alam nyo guys, ang narinig ko lang kay Mang Ronnie, sabi niya, bakit hindi nyo naman tinignan nyo? Hindi talaga yan guys, magagalit na kahit na importante, mahal niya yung mga alaga niya, hindi yan magagawang magalit na sasabihin niya, wala kang maririnig dyan guys, kundi ganito lang. Bakit naman kasi hindi kayo lumabas? Diba, ganun dapat. Walang stress. Ganun lang ang buhay. Iba napakabait, kaya wala talaga masabi dyan. Tapos ito guys, ito ang manok na, ayan, wow! Manok ni Mang Ronnie na tinulan. Wala ka talagang maririnig sa kanya, kundi ganun lang. Sana diba ganun lahat ng ng mga haligi ng tahanan. Pero syempre, kahit na ganun yung mga natin, mga haligi ng tahanan natin, syempre kahit naggaganon siya kagabi, kinakabahan din kami ni Miss Bago. Nakikiramdam lang kami. Baka mamaya magalit or nung sinabi niya na lang na, bakit kasi hindi kayo lumabas ng bahay? Tapos ang kasunod nun, ay hala, na natin yan, tinulan na lang natin yan. Ang sabi ng pakiramdam ko nun, wala ko magagalit. Nung sinabi niyang itinulan na lang namin nakaluwag ako ng hininga. Siyempre, kahit na gano'n, importante sa kanya, mahal naman ako yun eh. Pag binili yun, siguro mga 3-5 gano'n. Kaya sabi lang ng mukha ko. Ay, sabi pala ng mata ko. Sabi lang, nakikiramdam ba? Sabi niya, ay hala. Pero guys, kung yun, pwede pa naman ma-survive or mabuhay. Kaya lang sabi niya, ay hala, itinola na lang natin yan para may mabaon bukas. Ay! Nakain niya ng maluwag. Si Miss Bago, kunwari, nagsiselfon-selfon lang. Kabado. Ayun nga guys, ngayong tanghali naman yung niluto kong ulam or ilulutuin kong ulam is ano ba to? Sayote. Ito, sayote. Ganyan dito tayo. Sayote, yan, hiniwa-hiwa ko na ng paganyan. Tapos naghiwa ko ng bawang at sibuyas. Tapos, yung pangsahog ko, ito. Oh, nakasalang na. Pork. Tapos, hiniwa ko lang ng paganto, pa-cubes, para maganda naman tignan. Hintayin lang natin to mag-brown or mag-crunchy bago natin ilagay ang ating sayote. May na tayo, may natira pa tayong tinolang manok kagabi. May natira pa tayong tinolang manok kagabi. Tapos, ipapainit ko na lang siguro yon or yan na lang ang ulam namin. Tapos, ito na lang din yung ibabao na pang ulam ng anak ko. So, diba? May na tayo. Hintayin lang natin mag-crunchy ba? Ay, naku, ang init. Grabe. Pagkatapos ng ulan, ng ilang araw, paano naman ang pumalit? Sobrang init. Pero mas okay na yung ganito, diba? At least, yung mga nasalanta, mga nabaha, makakapaglinis sila o makakapag-ayos na sila ng mga kanilang mga bahay-bahay. Isa na natin itong ating nagtutulog-tulog na.
Ano, tradisyon niya tingnan. Ayan. Tutunog-tunog ng ating ano. Masarap kasi ganito kapag mamula-mula na brown. Yung kagaya nito. Kaya lang hindi pa pantay. Para maganda tingnan yung ating gulay ba. Ayan na. Ayan. Pwede natin ilagay yung ano natin. Ay, isa na pala natin itong ano, bawang. Nalagyan ko sana ng, sabi na natin, bawang at sibuyas. Nalagyan ko sana ng ano, ng kamatis. Kaya lang, baka mabilis masira. Ibabaon kasi ng anak ko to, mamaya ulam niya pang hapunan niya. Ang uling niya kasi, ano, mga alas 11, alas 12 ng gabi. Pero ang pasok niya, alauna ng tanghali. Ay, alauna na. Oo. Minsan alas 2 hanggang alas 11. Ayan. Mango. Bukod sa may tinulang pa tayong manok dyan, may ulam pa tayo dito. Pag may natira, ulam pa mga yung hapunan. Yung tinulang manok guys, ano yun, yung panabong na yung mangroni na manok. Ay, tagal-tagal ko pinalambot. Kasi nga, magulang na yun. Siguro mga 3 oras ko ata pinalambot. Kaya yung gasol natin, panigurado, ubos-ubos to. Mga 2 araw na lang yung tagal nito. Bango. Ang sarap ng amoy. Tapos ganung ano guys, nung malakas ang ulan, so sobrang takot din namin kasi nga yung tabi namin doon, eh, malalaking puno, tapos may katabi rin kami nyug. Sa awan ng Diyos is wala namang ano nangyari kasi nga sabi ko, kahit na ano pinakausap ko yung mga puno, oh, huwag kang babagsak kahit ngayon nyug, tapos marami pang bunga. Sabi ko, oh, huwag ka rin babagsak ha. Parang tao din naman yung mangyayari. Nakausapin mo lang. Nakakaintindi rin yan sila. Kaya kapag ano nga, kapag pagpaplanuhan puputulin, parang naaawa din ako na kinakabahan. Dahil nasa baka mamaya magtampo yung puno, baka may ganun naman di ba talaga? So ito na nga, lagay na natin to. Hiwa-hiwa natin na ano, sayote. Sarap ng amoy. Wow! Tapos, lagyan natin ng konting bitchin. Yan. Tapos, asin. Ganyan lang. Hindi ko na nilagyan ng paminta. Yung isang anak ko kasi, konting ano lang, ang hangan, lalo na sinab. Ayaw niya ng maraming ano. Tsaka, gusto rin kasi nung anak kong magbabaon nito. Gusto niya gulay, ayaw niya laging karne, manok, ano, frozen, yung hotdog. Ayaw niya, gusto niya minsan gulay. Kaya naisipan kong ganito. Tapos, ayaw niya rin ng mantika. Kaya ganyan lang, walang kulay. Dapat kung may kamatis yan, maganda tignan. Kaya lang masisira agad kapag ilang oras nakulog sa baunan niya. Okay yan, ganyan. Ganyan lang simple yung ulam namin. walang ibang mga seasoning na ano. Kasi ayaw nila ng gano'n, yung masyadong maraming nilagay, nalalasahan nila, ewan ko ba sa kanila. Pero pag minsan naman, pag gusto ko yung yung pagkain na talagang kinukumpleto ko yung seasoning niya. Yan, tapos hintayin lang natin maluto. So, okay na. Kain na ng pananghalian at magpiprepare na ng pambaon.